Alam niyo po ba na may mga kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at kahit ika-80 na taong gulang ang nakararanas ngayon ng mas mahusay na pagkontrol sa pag-ihi at mas may kumpiyansang intimasiya kaysa noong sila'y nasa kanilang ika-40 na taong gulang at hindi sila umaasa sa mga pad o sumasailalim sa operasyon. Natuklasan nila ang isang hindi gaanong kilala at madalas na hindi napapansing kalamnan na may kakayahang ibalik ang kontrol, muling buuin ang kumpiyansa at muling pag-alabin ang intimasiya. Ang totoo kung ikaw ay isang babaeng higit sa 60 anyos at nahihirapan sa pagtagas ng ihi kapag tumatawa o bumabahing biglaan at matinding pagnanais na umihi o kahit napakiramdam ng kabigatan sa ibabang bahagi, hindi po kayo nag-iisa. Ngunit hindi rin po kayo habang buhay na mananatili sa sitwasyong yan. Mayroon po kayong magagawa tungkol dito simula ngayon. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan. Mahigit 30 taon na po ako sa gynecology na nakikipag-ugnayan sa mga tumatandang ina, mga retiradong profesional, mga asawa at mga lola. Libu-libong kababaihan na tulad ninyo ang natulungan kong maibalik ang lakas na akala nila'y tuluyan ng nawala. At ang ipapakita ko sa inyo ay maaaring ang nawawalang piraso na matagal nyo nang hinahanap dahil heto po ang nakakagulat na katotohanan, inaakala ng karamihan sa mga kababaihan na ang kanilang mga problema ay normal na bahagi lamang ng pagtanda o mga pagbabago sa hormones. Ngunit para sa marami ang tunay na problema ay mas malalim, nasa ilalim ng balat sa isang humihinang pelvic floor. At ang solusyon ay hindi nangangailangan ng reseta. Ito ay nangangailangan ng pagsasanay. Ilang minutong pagtutok lamang sa isang araw ay maaaring lumikha ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano isagawa ng tama ang Kegel exercises. Hindi lamang ito makakatulong na mapabuti ang inyong pagkontrol sa pag-ihi at maaaring maging dahilan upang maging mas matindi ang inyong orgasm, ngunit maaari rin itong magbigay ng mas mahusay na suporta para sa inyong mga panloob na organo. At kung sa tingin ninyo ay alam nyo na kung paano gawin ang Kegel, mas mabuting manatili kayo dahil karamihan sa mga kababaihan ay mali ang paggawa nito at ang isang pagkakamaling iyon ay maaaring humahadlang sa inyo na makamit ang tunay na mga resulta. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po ninyo nagagawa, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang mga tip sa hinaharap na partikular na idinisenyo upang tulungan ang mga kababaihang higit sa 60 na maibalik ang kontrol sa kanilang kalusugan. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, itype ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman itype ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na gawing mas mahusay pa ang content na ito para sa inyo. Ngayong narito na kayo at handa ng kumilos, magsimula tayo sa pundasyon ng pag-unawa kung ano talaga ang Kegel exercises at kung bakit napakahalaga nito para sa mga kababaihan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Dahil bago ninyo ito magawa ng tama, kailangan ninyong malaman kung ano talaga ang inyong pinapagana at kung paano ang isang grupo ng mga kalamnan na ito ay tahimik na nagtataglay ng susi sa mas mahusay na pagkontrol sa pag-ihi, pinabuting suporta at panibagong kumpiyansa. 1. Ano ba ang Kegel exercises para sa mga babae? Kapag naririnig ng karamihan sa mga kababaihan ang terminong Kegel exercises, madalas nilang iniisip ito sa konteksto lamang ng pagbubuntis at panganganak. Lagi ko itong naririnig sa aking opisina. Sasabihin ng mga kababaihan, ay nagawa ko na yan dati. O, hindi ba para sa mga mas bata yan? At naiintindihan ko po iyon. Ang ideya na ang isang simple at hindi nakikitang ehersisyo ay maaaring makaapekto sa isang bagay na napaka-personal, tulad ng inyong kakayahang kontrolin ang pag-ihi o maging komportable sa sariling katawan, ay tila sa totoo lang
masyadong maganda para maging totoo. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito hindi lamang napakahalaga ng Kegels para sa mga kababaihang higit sa 60 madalas. Ito ang nawawalang piraso na hindi kailanman sinabi sa inyo para harapin ang mga pagbabago pagkatapos ng menopause. Ang Kegel exercises ay tungkol sa pagpapalakas ng inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Ito ay isang grupo ng malalalim na kalamnan na nakaupo na parang duyan sa base ng inyong balakang mula sa inyong buto, sa likod tailbone hanggang sa inyong buto sa harap pubic bone. Hindi ninyo ito nakikita, ngunit ginagamit ninyo ito araw-araw kapag pumupunta kayo sa banyo, kapag nagpipigil kayo ng utot, at oo, kapag kayo ay sexual na aktibo. Sa katunayan, ang mga kalamnan na ito ay may central na papel sa pagkontrol sa pantog suporta sa mga organo at sexual na sensasyon. Sinusuportahan nito ang inyong matris, pantog at bituka, at bahagi ito ng inyong core na tumutulong na panatilihing matatag at maayos ang lahat. Habang tayo ay tumatanda, at lalo na pagkatapos ng menopause, ang mga kalamnan na ito ay natural na humihina dahil sa mga pagbabago sa hormones at sa simpleng paglipas ng panahon. Hindi ito nangangahulugan na may mali sa inyo. Bahagi lamang ito ng proseso ng pagtanda. Ngunit ang paghinang yon ay maaring humantong sa mga sintomas na karaniwang sinasabi ng mga kababaihan na dahil lamang sa pagtanda. Gayong sa katotohanan, madalas itong mga senyales ng isang lumalalang pelvic floor. Marahil ay napansin ninyo ang kaunting pagtagas kapag umuubo, tumatawa o binubuhat ang inyong mga apo. Marahil ay nakakaramdam kayo ng biglaan at napakatinding pagnanais na umihi na nagiging dahilan upang isaulo ninyo ang bawat CR sa mall sa Makati. O marahil ay nakakaramdam kayo ng kabigatan o pressure sa inyong balakang. Ito ang mga bagay na sinasabi sa akin ng mga kababaihan sa likod ng mga saradong pinto. Ibinubulong nila ito. Naghihintay sila hanggang sa matapos ang appointment. Ngunit ang mga alalahaning ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo at hindi po ito kahiya-hiya. Ang mahalaga ay kung ano ang susunod ninyong gagawin. Ang kagandahan ng Kegel exercises ay tinatarget nito ang ugat ng marami. Sa mga problemang ito, mahina na mga kalamnan sa pelvic floor at ginagawa ito sa isang natural at walang gamot na paraan. Kapag malakas ang mga kalamnan na ito, nagsisilbi silang pundasyon na pinapanatili ang lahat sa lugar at tinutulungan ang inyong katawan na tumugon sa paraang nararapat. Kapag mahina sila, ang mga sistemang sinusuportahan nila ay nagsisimulang manghina. At ang pinakamagandang bahagi, maaari ninyo itong palakasin sa anumang edad. Nakakita na ako ng mga kababaihan sa kanilang ika-70 at ika-80 na nagsimulang gumawa ng Kegels at sa loob ng ilang buwan ay nagsabing hindi na sila nagigising ng maraming beses sa gabi para umihi. May mga pasyente akong napaluha dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Naramdaman nilang may sapat na silang kumpiyansa na maglakad ng malayo o makipaglaro sa kanilang mga apo nang walang takot sa aksidente. Isa sa pinakamakapangyarihang kwento na naaalala ko ay mula sa isang retiradong guro sa huling bahagi ng kanyang ikasimta. Tawagin natin siyang Aling Margarita. Iniiwasan niya ang mga sosyal na pagtitipon at naramdaman niyang lumiliit ang kanyang mundo dahil sa hindi mahulaan na pagtagas. Nahihiya siya at ayaw nang makipag-ugnayan sa kanyang asawa. Nang ipakilala ko sa kanya ang Kegel exercises, nag-aalinlangan siya, ngunit sinubukan niya. Nag-practice siya araw-araw, kahit na parang katawa-tawa o walang kabuluhan sa simula. At pagkatapos ng 3 buwan, bumalik siya sa aking opisina, nakangiti. Sinabi niya, "Professor Paz, parang naibalik sa akin ang isang bahagi ng buhay ko na akala ko'y tuluyan nang nawala." Iyan po ang uri ng pagbabago na pinag-uusapan natin. Tunay na mga resulta, tunay na pag-asa. Ang pag-unawa kung ano ang Kegel exercises
ay ang unang hakbang, ngunit simula pa lamang yon. Ang pag-alam kung ano ang ginagawa ng mga kalamnan na ito ay isang bagay, ngunit paano mo talaga sila mahahanap? Paano mo malalaman kung tama ang paggawa mo ng ehersisyo, lalo na kung hindi mo nakikita o nararamdaman ang mga kalamnan na yon, tulad ng isang bicep o kalamnan sa binti? Diyan po nagiging interesante ang mga bagay. Dahil sa susunod ipapakita ko sa inyo kung paano hanapin ang tamang kalamnan at ang isang simpleng pagsubok na magsasabi sa inyo kung tama ang pag-activate ninyo dito. Huwag po ninyong laktawan ang bahaging ito. Kung magkamali kayo sa hakbang na ito, hindi gagana ang iba pa. Simulan na natin. Mga benepisyong suportado ng siyensya para sa mga babaeng higit 60 anyos. Para sa mga kababaihang higit sa 60, magiging tapat po ako sa inyo. Noong una kong sinimulang irekomenda ang Kegel exercises bilang pangunahing interbensyon para sa aking mga matatandang pasyente, maraming taon na ang nakalilipas, hindi lahat ay sineseryoso ito. Ang ilan ay tatawa, ang iba ay magalang natatango, at hindi kailanman susunod. At hindi ko po sila masisisi. Mahirap paniwalaan na ang isang simpleng hindi nakikitang gawain, ang pagpiga lamang ng mga kalamnan na halos hindi mo alam na mayroon ay maaaring magkaroon ng nasusukat na epekto sa isang bagay na seryoso at nakakadismaya, tulad ng urinary incontinence o pelvic organ prolapse. Ngunit sa paglipas ng panahon, patuloy na dumarami ang mga pananaliksik at gayon din ang mga kwento mula sa aking mga pasyente. At ang nagsimula bilang isang tahimik na rekomendasyon ay naging isa na ngayon sa pinakamakapangyarihang kasangkapan sa aking toolbox sa kalusugan ng kababaihan. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano talaga ang sinasabi ng siyensya, dahil kapag naunawaan ninyo ang mga katotohanan, matatanto ninyo na hindi ito isang malabong wellness trend. Ito ay tunay na susukat na gamot. Sa loob ng maraming dekada, sunod-sunod na pag-aaral ang nagpatunay sa pagiging epektibo ng pagsasanay sa mga kalamnan ng pelvic floor para sa mga kababaihan. Isang malaking pagsusuri ng Cochrane Collaboration, ang tinatawag naming gold standard ng pagsusuri sa pananaliksik sa medisina, ang tumingin sa maraming pagsubok. Napagpasyahan nito na para sa mga kababaihang may stress, urinary incontinence, ang uri na nagdudulot ng pagtagas kapag umuubo o bumabahing ang isang structured na programa ng mga ehersisyo sa pelvic floor ay napaka-epektibo. Ang mga babaeng nakakumpleto ng pagsasanay ay mas malamang na mag-ulat na sila ay gumaling o lubos na bumuti minsan hanggang 17 beses na mas malamang kaysa sa mga walang ginawa. Walang tableta, walang pad. Araw-araw tuloy-tuloy na pagsasanay lamang at hindi diyan nagtatapos ang pananaliksik. Ipinakita ng mga karagdagang pag-aaral na ang mga ehersisyong ito ay maaari ring makatulong ng malaki sa urge incontinence, yung pakiramdam na kailangan ng umihi ngayon din. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pelvic floor, nagkakaroon kayo ng mas mahusay na kontrol sa mga pulikat ng inyong pantog. Hindi ko mabilang kung gaano karaming pasyente ang nagsabi sa akin na akala nila ang kanilang buhay ay habang buhay nang ididikta ng pinakamalapit na banyo. Ngunit hindi po. Kailangan lang ng pagsisikap at higit sa lahat, paniniwala sa kakayahan ng inyong katawan na magbago kahit na sa inyong ika-5, ika-10 at higit pa. Ang isa pang mahalagang benepisyo ay ang pamamahala ng pelvic organ prolapse. Ito ang kondisyon kung saan ang mga pelvic organ tulad ng pantog o matris ay maaring bumaba at lumikha ng isang umbok o pakiramdam ng kabigatan. Ang malakas na mga kalamnan sa pelvic floor ay nagbibigay ng mas mahusay na sumusuportang tuyan para sa mga organ na ito. Ipinakita ng pananaliksik na ang tuloy-tuloy na pagsasanay ng Kegel ay maaaring mabawasan ang mga sintomas ng prolapse at sa ilang mga kaso ay maaaring maiwasan pa itong lumala. Ngunit ang mga numero at porsyento ay bahagi lamang ng kwento. Ang talagang nananatili sa akin ay ang mga babaeng bumabalik sa aking opisina
na medyo mas tuwid ang mga balikat, medyo mas malakas ang boses. Isang partikular na babae, isang retiradong nurse, sa kanyang unang bahagi ng ikasikomta na nagngangalang Aling Barbara ay tahimik na nakikipagbuno sa nakakahiyang pagtagas at iniiwasan ang mga aktibidad na gusto niya tulad ng paghahardin. Nag-aalinlangan siya, ngunit pagod na rin siyang mabuhay sa takot sa bawat pagbahing o sa tuwing yuyuko siya. 3 buwan matapos mag-commit sa Kegels, sinabi niya sa akin na ang kanyang buhay ay naramdaman niyang mas matatag. Iyon ang salitang ginamit niya. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa mga aksidente at nagsimula na siyang muling kumuha ng mga klase sa sayaw. Ang ganitong uri ng pag-unlad ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan. Naabot nito ang iyong pagkakakilanlan. Mayroon pang ang ilang umuusbong na ebidensya na nagmumungkahi na ang mas malakas na mga kalamnan sa pelvic floor ay maaaring magpatindi ng sensasyon ng orgasm. Tama po iyon, ang paggawa ng mga ehersisyong ito ay hindi lamang makakatulong sa inyong gumana ng mas mahusay. Maaaring makatulong pa ito sa inyong mas malalim na ma-enjoy ang mga sandaling iyon. At sa yugtong ito ng buhay, kung saan naghahanap tayo ng mas maraming kalidad sa ating mga karanasan, hindi lamang dami mahalaga iyon. Kaya't ibuod natin pinabuting kontrol sa pantog, mas mahusay na suporta para sa mga pelvic organ at posibleng mas malalim na kasiyahan, lahat ay suportado ng tunay na siyensya at totoong mga kwento. Iyan ang kapangyarihan ng tuloy-tuloy na pagsasanay ng Kegel. Ngunit bago kayo sumabak, may isang bagay na kailangan nating linawin. Ang maling paggawa ng mga ehersisyo ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Kaya paano mo mahahanap ang tamang kalamnan at malalaman na tama ang paggawa mo nito mula sa unang subok? Iyan ang susunod nating tutuklasin. At maniwala kayo sa akin, ito ang hakbang na karamihan sa mga babae ay nalalaktawan. 3. Sino ang hindi dapat mag-Kegels? Isa sa pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay hindi ang paggamot sa mga komplikadong kaso o pagpapanatiling napapanahon sa bagong pananaliksik. Ito ay ang pagsasabi sa isang taong sa wakas ay motivated na kontrolin ang kanilang kalusugan na kailangan nilang magdahan-dahan. At ang sandaling iyon ay mas madalas na nangyayari kaysa sa inaakala ninyo pagdating sa Kegel exercises, dahil habang ang Kegels ay ligtas at napaka-epektibo para sa karamihan ng mga kababaihan, may ilang mga kaso kung saan ang pagsabak dito ng masyadong mabilis o walang tamang gabay ay maaaring magpalala pa ng mga bagay. At kung kayo ay higit sa sakomta, lalong mahalaga na gawin ito ng tama. Sa paglipas ng mga taon, nakaupo ako sa tapat ng mga kababaihan na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang bumuti ang pakiramdam. Narinig nila ang tungkol sa Kegels, marahil ay may nabasa online, at nagsimula sa kanilang sarili. Ngunit sa halip na bumuti, napansin nila ang pagtaas ng discomfort, mga bagong uri ng pressure, o mas lalo pang pagkadali sa paghihi. At hindi ito dahil sa kakulangan nila ng pagsisikap o disiplina. Ito ay dahil walang nagsabi sa kanila nang sasabihin ko sa inyo ngayon. Ang Kegels ay hindi para sa lahat, hindi sa simula. Kung mayroon kayong tinatawag na pelvic floor dysfunction, maaaring palalain ng Kegels ang inyong mga sintomas. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga kalamnan sa pelvic floor ay hindi lamang mahina, maaaring masyado silang masikip, labis na tensyonado, o hindi lang maayos na nakikipag-ugnayan sa iba pang bahagi ng inyong katawan. Para sa mga kababaihang may ganitong problema, ang pagdaragdag ng higit na tensyon sa isang sistema na mayroon ng dysfunction ay parang sinusubukang higpitan ng isang tornilyo na wala ng kapit. Hindi ito kakapit at maaring lumikha ng mas maraming pinsala. Kaya paano ninyo malalaman kung kabilang kayo sa grupong ito? May ilang mahahalagang senyales. Kung mayroon kayong pamatagalang pananakit ng balakang chronic pelvic pain,
Lalo na ang sakit na lumalala kapag nakaupo iyon ay isang babala. Kung nakakaranas kayo ng sakit habang nakikipagtalik, maaring ito ay nagpapahiwatig ng isang hypertonic pelvic floor na nangangahulugang ang mga kalamnan ay nananatili sa isang estado ng tensyon. Kung nahaharap kayo sa madalas o biglaang paghihi o panmatagalang constipation na hindi tumutugon sa mga pagbabago sa dieta o hydration, maaaring isang issue sa koordinasyon ang inyong kinakaharap sa halip na kahinaan. Minsan ay may pasyente ako, tawagin natin siyang Aling Susan, isang 67 taong gulang na babae na dumating na may matinding discomfort sa kanyang ibabang balakang. Sinusundan niya ang isang Kegel routine na nakita niya online, kumbinsido na makakatulong ito sa kanyang mga issue sa pagtagas. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kanyang sakit ay sintomas pala ng sobrang aktibidad ng kalamnan, hindi kakulangan sa aktibidad. Nang magsagawa kami ng tamang pelvic exam, naging malinaw na kailangan niyang i-release ang mga kalamnan na yon, hindi higpitan. Sa tamang physical therapy at mga diskarte sa paghinga, sa wakas, ay nakakuha ng ginhawa si Aling Susan, ngunit hindi mula sa mas maraming Kegels. Kailangan niya talagang itigil ito ng tuluyan. At iyon ay isang bagay na karapat-dapat malaman ng bawat babae bago magsimula. May isa pang grupo ng mga kababaihan na dapat maghintay, yaong mga kamakailan lamang ay sumailalim sa operasyon, partikular na ang pelvic surgery tulad ng hysterectomy o prolapse repair o kasalukuyang nakikipaglaban sa isang urinary tract infection UTI. Pagkatapos ng isang procedure, ang inyong katawan ay nasa recovery mode. Naghihilom ang mga tissue at ang pagdaragdag ng dagdag na strain mula sa mga pelvic floor contractions nang masyadong maaga ay maaaring magpabagal sa prosesong iyon. Gayun din ang isang aktibong impeksyon sa urinary tract ay maaaring humantong sa pamamaga at sakit. Ang Kegel sa panahong ito ay maaaring magparamdam sa inyo ng mas masama, hindi mas mabuti. Kaya ano ang dapat ninyong gawin kung pinaghihinalaan ninyong kabilang kayo sa isa sa mga grupong ito? Ang sagot ay simple magpatingin sa doktor, ang isang kwalipikadong women's health physician o pelvic floor physical therapist ay maaaring makatulong na masuri ang inyong sitwasyon at gabayan kayo ng ligtas. Maaaring mga hulugan ito ng paghihintay ng ilang linggo, pag-aaral ng isang binagong bersyon ng ehersisyo o pagtuon muna sa pag-release at pag-relax. Ano man ang kaso, sulit ito dahil ang paggawa nito ng tama ay mas mahalaga kaysa sa paggawa nito ng mabilis. At heto ang magandang balita, dahil lamang hindi tama para sa inyo ang Kegels, ngayon ay hindi nangangahulugang hindi na ito magiging tama kailanman. Nakakita na ako ng mga kababaihan na bumalik pagkatapos ng ilang buwan, mas malakas, mas malusog at handa nang magsimula sa tamang pundasyon. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli, ngunit laging masyadong maaga para baliwalain ang mga senyales ng inyong katawan. Ngayon, kung nakarating na kayo sa bahaging ito at lahat ay tila isang green light, walang pananakit ng balakang, walang kamakailang operasyon, walang impeksyon, kung gayon, binabati ko kayo. Malamang na isa kayong mahusay na kandidato para simulan ang Kegel sa tamang paraan. Ngunit may isa pang piraso ng puzzle. Bago tayo sumabak sa anumang routine, kailangan ninyong malaman kung aling kalamnan ang eksaktong i-activate. Kapag pinalampas ninyo ang hakbang na ito, lahat ng inyong pagsisikap ay maaaring masayang. Kaya hayaan ninyong ipakita ko kung paano hanapin ang tamang kalamnan at kung paano subukan kung tunay ninyo itong ginagamit. Ang susunod ay maaring makagulat sa inyo. 4. Paano hanapin ang tamang kalamnan? Ang inyong female Kegel zone. Ang pinakamalaking hamon para sa karamihan ng mga kababaihan na nagsisimula sa Kegel exercises ay hindi ang motibasyon. Ito ay ang katumpakan. Ito ay ang pag-alam kung tama ba talaga ang iyong ginagawa. Dahil hindi tulad ng pagbubuhat ng mga pabigat o paglalakad sa treadmill, hindi mo makikita ang paggalaw ng mga kalamnan
sa pelvic floor. Walang salamin, walang pag-init sa iyong mga braso, walang pawis sa iyong noo. At kung gumugol ka ng 60-70 o kahit 80 taon na, hindi mo kailanman sinasadyang ginamit ang bahaging ito ng iyong katawan, hindi ka nag-iisa. Para sa marami sa mga kababaihang nakatrabaho ko, ang paghahanap sa tamang kalamnan ay parang pag-aaral ng isang bagong wika, isa na sinasalita sa loob ng katawan. Hayaan ninyong ibalik ko kayo ilang taon na ang nakalilipas sa isang pasyente kong nagngangalang Aling Eleanor. Siya ay 75 kamakailan lamang na byuda at post-hysterectomy. Lumapit siya sa akin na nahihiya dahil sa pagtulo pagkatapos umihi at naramdaman niyang nawalan siya ng isang bahagi ng kanyang sarili. Nang una kong ipaliwanag kung paano hanapin at gamitin ang kanyang pelvic floor, mukha siyang naguguluhan. Sinasabi ninyong kailangan kong pigain ang isang bagay na hindi ko alam na meron pala ako. Tanong niya. Pareho kaming natawa, ngunit ang sandaling iyon ay tumatak sa akin dahil para sa maraming kababaihan, ang pagtuklas na ito ang nagiging turning point, ang sandaling muli silang kumonekta sa isang bahagi ng kanilang katawan na hindi nila talaga pinansin noon. Kaya paano ninyo hahanapin ang mailap na kalamnan na ito? Magsimula kayo sa pag-iisip ng isang sitwasyon na maiintindihan ng bawat babae. Umiihi kayo at gusto ninyong itigil ang daloy ng ihi sa gitna. Iyong likas na pagpiga, iyong pag-angat na nararamdaman ninyo sa isang lugar sa loob ng base ng inyong katawan, iyon na po ang pagkontrata ng pelvic floor. Ito ay banayad, ito ay panloob, ngunit ito ay totoo. At kung maaari ninyong ihiwalay ang galaw na yon, kahit sa isang saglit lang, nasa tamang landas na po kayo. Paalala, gawin lamang ito upang matukoy ang kalamnan. Huwag ugaliing itigil ang daloy ng inyong ihi dahil maaari itong makagambala sa normal na paggana ng pantog. Para sa isang mas pisikal na paraan, upang kumonekta, inirerekomenda kong umupo sa isang matigas na upuan. Kunin ang inyong hintuturo at ilagay ito ng marahan sa lugar sa pagitan ng inyong ari at butas ng puwit ang perineum. Huminga ng malalim, mag-relax. Ngayon subukan ng parehong pagtigil sa paghihi na galaw. Kung tama ang ginagawa ninyo, makakaramdam kayo ng isang banayad na pag-angat o paghigpit sa ilalim ng inyong daliri. Maaaring ito ay bahagya, maaaring parang isang kislap, ngunit iyon na yon. Iyon ang inyong female Kegel zone. At dito nagkakamali ang karamihan sa mga kababaihan. Iniisip nilang mas marami mas mabuti. Kaya pinipiga nila ang kanilang mga hita, hinihigpitan ang kanilang tiyan, at pinipiga pa ang kanilang puwit. Ngunit wala sa mga yon ang target. Sa katunayan, ang paggamit ng mga nakapaligid na kalamnan na yon ay maaaring lumikha ng tensyon at magpalala pa ng mga sintomas. Ang layunin ay ihiwalay ang pelvic floor, ang kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog at sexual na paggana, at sanayin itong kumilos ng malinis ng walang tulong. Ang ilang mga kababaihan ay nakakatulong na gumamit ng visualization. Ang isang cue na madalas kong iminumungkahi ay isipin na isinasara at marahang inaangat ninyo ang inyong ari na parang sinusubukang kunin ang isang maliit na hulen gamit ito. Ang isa pa ay isipin na nagpipigil kayo ng utot sa isang mataong kaganapan, hindi pinipiga ang buong katawan, ngunit marahang isinasara ang daanan palabas. Ang mga imaheng ito sa isipan ay gumagana, lalo na kapag isinasabay sa paghinga. Laging maglabas muna ng hininga pagkatapos ay kumontrata. Ang paghinga ay nakakatulong na ituon ang inyong atensyon at pinipigilan kayong higpitan ang lahat ng sabay-sabay. Kung hindi kayo sigurado kung tama ang ginagawa ninyo, huwag pong masiraan ng loob. Karaniwan na kailangan ng ilang pagsubok at pagkakamali. At kung nakagawa na kayo ng mga ehersisyo sa tiyan o ibabang likod, alam ninyo kung gaano katagal bago tunay na maramdaman ang malalalim na kalamnan. Ngunit heto ang magandang balita, kapag naramdaman ninyo ito ng isang beses,
kahit sandali lang malalaman na ninyo. At mula doon, mas nagiging madali ang lahat. Lumalago ang inyong kamalayan at nagsisimula kayong bumuo ng isang koneksyon na lumalakas sa paglipas ng panahon. Si Aling Eleanor, ang babaeng nabanggit ko kanina, ay kalaunan ay natagpuan ng koneksyon na yon. Sinabi niya sa akin isang araw, "Sa wakas naramdaman ko na Dotra Paz, parang may binuksan akong switch sa loob." Pinagpatuloy niya ang routine at sa loob ng ilang linggo, napansin niyang nagsimulang mawala ang pagtulo. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi niyang mas naging kumpiyansa siya sa paglabas pa lang ng pinto dahil alam niyang may kontrol na siyang muli. Iyon po talaga ang layunin nito, dignidad, kasiguruhan, at ang tahimik na lakas ng pag-alam na ang iyong katawan ay gumagana, kasama mo, hindi laban sa'yo. Ngayong nahanap na ninyo ang tamang kalamnan, o kahit papaano ay alam na kung saan hahanapin oras, na para sa bahaging hinihintay ng karamihan, sa mga kababaihan, paano mo ito eksaktong sasanayin, anong routine ang dapat mong sundin, ilang beses sa isang araw, gaano katagal, at ano ang isang pagkakamali na maaaring magpawalang bisa sa lahat ng iyong pinaghihirapan. Sagutin natin ang lahat ng iyan sa susunod. Mas malapit na kayo kaysa sa iniisip ninyo. May panimulang Kegel routine para sa mga nakatatandang babae. Ngayong natukoy na ninyo ang tamang kalamnan at sinimulan ng buuin ang koneksyon na iyon sa inyong katawan. Oras na para gawin ang susunod na hakbang, isagawa ito. At dito, nagsisimulang maging totoo ang lahat. Dahil ngayon, hindi na lang tayo nagsasalita tungkol sa teorya o anatomya. Ngayon nagsasanay na tayo. Ngayon muli nating binubuo ang lakas. At hayaan ninyong linawin ko ang isang bagay mula sa simula. Ang rutina na ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng anuman sa sinuman. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay para sa inyong sarili ng tahimik, tuloy-tuloy na may pasensya at layunin. Kapag nakikipagtulungan ako sa mga matatandang kababaihan na nagsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay sa Kegel, lagi kong sinasabi ang parehong bagay. Ang pagiging dahan-dahan ay pagiging malakas. Hindi ninyo kailangang magmadali. Sa katunayan, ang pinakamahusay na mga resulta ay dumarating kapag kumikilos kayo ng may kamalayan, hindi intensity. Ang inyong layunin ay hindi ang pagpiga ng buong lakas. Ito ay ang pagbuo ng kontrol. Isipin ninyo ito na parang pag-aaral ng pagtugtog ng piano. Sa simula, ang inyong mga daliri ay tila clumsy, mali ang mga nota na napipindot. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa pagsasanay, ang inyong mga kamay ay nagsisimulang gumalaw ng may kumpiyansa. Walang pinagkaiba dito. Kaya heto kung paano ko gustong ipakilala ang Kegel routine, lalo na para sa mga kababaihan sa kanilang ika-60 at mas matanda pa. Humanap ng inyong posisyon. Humanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kayong umupo ng komportable. Isang matigas na upuan ang pinakamainam. Umupo ng tuwid, mga paa ay patag sa sahig na suportado ang inyong likod. Ipatong ang inyong mga kamay nang marahan sa inyong mga tuhod. Kung nakakatulong, maaari ninyong ilagay ang isang daliri sa inyong perineum tulad ng napag-usapan natin kanina. Ang tactile feedback na yon ay isang mahusay na paraan upang kumpirmahin na ina-activate ninyo ang tamang lugar. Huminga at i-engage. Magsimula sa isang malalim na paghinga, papasok sa ilong. Pagkatapos ay dahan-dahang maglabas ng hininga sa bibig. Kapag wala ng hangin sa inyong mga baga, marahang i-contract ang inyong pelvic floor na parang tinitigil ang daloy ng ihi, o marahang isinasara at inaangat ang inyong ari. Pigilin at bitawan. Pigilin ang contraction na yon sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos ay ganap na bitawan. Huminga muli, papasok, huminga palabas, ulitin. Iyon ay isang repetition. Simple, hindi po ba? Ang susi ay huwag itong pigilin ng masyadong matagal sa simula. Ang isang magaan, kontroladong flick on, flick off na diskarte ang pinakamainam. Gawin ito ng 10 repetitions, huminga, papasok, huminga.
Palabas mag-engage, mag-release. 10 beses. Iyan ang inyong unang set. Inirekomenda kong gawin ito ng 3 beses sa isang araw, 1 beses sa umaga, 1 beses sa hapon, at 1 beses sa gabi. Huwag ninyong masyadong isipin. Pumili lamang ng oras na natural na umaangkop sa inyong araw marahil pagkatapos ng almusal, pagkatapos ng tanghalian at bago matulog. Ang maliliit na bintanang ito ng pagsasanay ay lumilikha ng momentum at ang momentum ay humahantong sa mga resulta. Maraming kababaihan ang nagtatanong sa akin, paano ko malalaman kung gumagana ito? At lagi kong sinasabi, malalaman ninyo dahil ang inyong katawan ay magsisimulang magsalita sa inyo sa mga bagong paraan. Maaari ninyong mapansin ang mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi, mas kaunting pagtagas kapag umuubo isang pakiramdam ng mas mahusay na suporta doon sa ibaba. Maaari pa ninyong maramdaman na mas grounded kayo sa inyong katawan, na parang mas tuwid kayong maglakad. Ang mga pagbabagong ito ay banayad sa simula, ngunit lumalago sa paglipas ng panahon. Nakakita na ako ng mga kababaihan na halos hindi maramdaman ang contraction sa unang linggo na nagkaroon ng ganap na kontrol sa ika-6 na linggo. Ito ay isang mabagal na pagbuo, ngunit isang makapangyarihan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang sandaling hindi ko malilimutan. Isa sa aking mga pasyente, si Aling Diana, ay 68 noong siya ay nagsimula. Kakagaling niya lang mula sa pelvic surgery at nalulungkot. Sinubukan na niya ang ibang mga ehersisyo noon, ngunit sumuko pagkatapos ng ilang linggo. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-commit siya. Ginawa naming simplest 10 reps lang, 3 beses sa isang araw. Sa kanyang 2-month follow-up, sinabi niya ang isang bagay na lagi kong tatandaan. Sinabi niya, "Turapas, hindi ko na po nararamdaman na sira ako." Iyon ang uri ng pagbabago na ating hinahangad, hindi lamang pisikal na pagpapabuti, kundi emosyonal na pagpapanumbalik. Iyong pakiramdam ng tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa paghawak ng iyong kalusugan sa iyong sariling mga kamay. At tulad ng anumang ehersisyo, ang pagiging tuloy-tuloy ay lahat. Ang paglaktaw ng isang araw dito at doon ay hindi sisira sa iyong pag-unlad, ngunit ang mga kababaihan na nakakakita ng tunay na mga resulta ay ang mga patuloy na sumusubok. Gawin itong isang ugali. Ikabit ito sa isang bagay na ginagawa mo na tulad ng pagsisipilyo o panonood ng balita sa gabi. Sa lalong madaling panahon, magiging bahagi na ito ng iyong routine, isang bagay na inaabangan mo, hindi dahil ito ay kapanapanabik, kundi dahil ito ay gumagana. Ngunit gaano man kahalaga na gawin ang ehersisyo, pantay na mahalaga na gawin ito sa tamang paraan. At iyan ang nagdadala sa atin sa isa sa pinakamalaking hadlang na kinakaharap ng mga kababaihan sa Kegels, ang mga pagkakamali na sumasabotahe sa kanilang pag-unlad ng hindi nila namamalayan. Kaya bago kayo sumisid ng malalim, pag-usapan natin ang mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga kababaihan at kung paano ninyo maiiwasan ang mga ito mula sa unang araw. Dahil kung gagawin ninyo ito, siguraduhin nating bawat rep ay mahalaga. 6. Ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga babae at paano umunlad. Sa puntong ito, malayo na ang inyong narating. Naiintindihan na ninyo kung ano ang pelvic floor, kung bakit ito mahalaga, at kung paano simulan ang pagpapalakas nito. Ngunit bago kayo maging masyadong komportable, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na mahalaga, isang bagay na natutunan ko sa mahirap na paraan, kapwa sa pamamagitan ng pananaliksik at mula sa pakikinig sa hindi mabilang na mga kababaihan sa aking praktika. Ang numero 1 dahilan kung bakit nabibigo ang Kegel exercises ay hindi dahil hindi sila gumagana. Ito ay dahil karamihan sa mga kababaihan ay hindi namamalayan na mali ang kanilang paggawa. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Isang babae ang darating puno ng pag-asa, marahil ay nasasabik pa. Ginagawa na niya ang Kegel sa loob ng ilang linggo, marahil kahit ilang buwan,
Ngunit hindi nakikita ang mga resultang inaasahan niya, walang mas mahusay na kontrol, walang pagbabago sa pakiramdam ng kabigatan. At pagkatapos, kapag hiniling ko sa kanya na ipakita sa akin kung ano ang kanyang ginagawa o ipaliwanag kung paano siya nagsasanay, nagiging malinaw sa loob ng ilang minuto. Siya ay maaaring pumipiga ng maling mga kalamnan, pinipigilan ang contraction ng masyadong matagal o ginagawang isang full body strain session ang ehersisyo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang inyong pelvic floor ay bahagi ng inyong core, oo, ngunit ito ay banayad. Hindi ito tumutugon ng maayos sa sobrang lakas. Kung pinipiga ninyo ang inyong tiyan, hinihigpitan ang inyong mga hita o pinipiga ang inyong puwit, hindi ninyo nakukuha ang punto. Ang layunin ng Kegels ay katumpakan, hindi pressure. Ang contraction ay dapat maramdaman na parang isang banayad na pag-angat sa loob ng inyong katawan, hindi isang paghigpit ng inyong buong ibabang bahagi. Ito ay tahimik na katuon, kontrolado. Ang isa pang pagkakamali na madalas kong nakikita ay ang mga babaeng sinusubukang i-max out. Mula sa simula, pinipigilan ang bawat contraction sa loob ng dik o kahit 20 segundo, iniisip na mas maraming oras ay katumbas ng mas maraming resulta. Ngunit iyon ay parang sinusubukang tumakbo ng marathon bago ka pa matutong mag-jogging. Kapag labis mong pinagtatrabaho ang isang kalamnan na mahina na o hindi sanay, lumilikha ka ng tensyon, hindi lakas. Ito ay maaring humantong sa pagkapagod, pagkadismaya at kahit na mga pag-atras. Kaya heto ang aking gabay, magsimula sa maliit at umunlad ng dahan-dahan. Magsimula sa 1 segundong contractions, isang flick on flick off na galaw lamang. Kapag kaya ninyong gawin ang set nito ng tuloy-tuloy 3 beses sa isang araw nang hindi gumagamit ng ibang mga grupo ng kalamnan, saka lamang kayo dapat magdagdag ng oras ng pagpigil. Lumipat sa 2 segundo, pagkatapos ay 3. Sa kalaunan, maaari kayong umabot sa 7 segundong pagpigil na may ganap na kontrol, ngunit huwag ninyong madaliin. Ang katawan ay tumutugon sa pagiging tuloy-tuloy ng higit pa sa intensity, lalo na habang tayo ay tumatanda. Isang nakakatulong na paraan upang suriin ang inyong porma ay ilagay ang inyong kamay sa inyong tiyan habang ginagawa ang ehersisyo. Kung ang inyong tiyan ay gumagalaw o humihigpit, malamang na ginagamit ninyo ang inyong abs. Subukan muli, ngunit sa pagkakataong ito ay tumuon sa pagpapanatiling nakaka-relax ang natitirang bahagi ng inyong katawan. Ang tanging paggalaw ay dapat na panloob, isang pag-angat at isang pag-release. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Diana. Siya ay 72, isang retiradong librarian at isa sa pinakadesididong babaeng nakilala ko. Lumapit siya sa akin matapos subukan ng Kegels sa kanyang sarili sa loob ng 4 na buwan nang walang pag-unlad. Gumawa kami ng isang mabilis na pagtatasa at natuklasan na pinipigilan niya ang kanyang hininga sa tuwing kumukontrata siya, ginagawang isang uri ng panloob na pag-iri ang ehersisyo. Gumawa kami ng isang pagbabago, isinabay ang bawat contraction sa isang pagbuga ng hininga. Sa loob ng 3 linggo, nagsimula siyang makapansin ng mga resulta. Iyong isang pag-aayos na yon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Minsan, hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng mas mabigat. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho ng mas matalino. Habang bumubuti ang inyong lakas, maaari kayong magsimulang magbago ng posisyon. Magsimula ng nakahiga, pagkatapos ay lumipat sa pag-upo. Kapag na-master na ninyo ito doon, subukang gawin ang inyong Kegels habang nakatayo. Ang bawat bagong postura ay nagdaragdag ng isang antas ng hamon na sinasanay ang inyong pelvic floor na gumana sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon tulad ng sa totoong buhay. Maaari rin ninyong simulang isama ang Kegels sa inyong araw. Sinasabi ko sa marami sa aking mga pasyente na iugnay ito sa mga gawi, paghihintay sa isang pulang ilaw, pagsisipilyo, panonood ng balita sa gabi. Ang mga microsandaling ito
ay mga pagkakataon upang bumuo ng lakas nang hindi nangangailangan ng dagdag na oras o privacy. Doon mo malalaman na tunay ng nag-ugat ang ugali kapag naging bahagi na ito ng iyong pamumuhay, hindi lamang isang bagay na iyong ginagawa. Ang paglalakbay sa Kegels ay hindi laging isang tuwid na linya. Magkakaroon ng mga araw na makakalimutan mo na magtatanong ka kung ito ba ay gumagana, na mararamdaman mong nasisiraan ka ng loob. Normal po iyan. Ang pinakamahalaga ay bumalik ka dito na magtiwala ka sa proseso. Dahil ipinapangako ko sa inyo, kapag ginawa ng tama at tuloy-tuloy ang Kegels, ay maaaring mag-alok ng tunay na pagbabago. Pisikal na pagbabago, oo, ngunit pati na rin emosyonal, ang uri na nagpaparamdam sa iyo na matatag ka muli sa iyong sarili. Kaya ngayong natutunan na ninyo ang pinakamalaking pagkakamali na dapat iwasan at kung paano umunlad ng may layunin, oras na upang tingnan ang mas malaking larawan. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa kalidad ng inyong buhay? Anong mga pagbabago ang maaari ninyong asahan? At paano kayo mananatiling nakatuon kahit na mabagal ang pag-unlad? Pagsama-samahin natin ang lahat habang tinatapos natin, at sa tingin ko ay magugulat kayo kung gaano kalaki pa ang kapangyarihang hawak ninyo. Konklusyon. Kung umabot po kayo sa puntong ito, may gusto akong sabihin mula sa puso. Ipinagmamalaki ko po kayo. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi naglalaan ng oras upang matuto tungkol sa kanilang kalusugan, lalo na ang kumilos, lalo na pagdating sa isang bagay na personal at pribado tulad ng pagkontrol sa pantog at kalusugan ng pelvic. Ngunit ang natutunan ninyo dito ay hindi lamang impormasyon. Ito ay isang roadmap. Alam na ninyo ngayon kung ano ang Kegels, ang siyensya sa likod nito, para kanino ito tama at kailan dapat maghintay, kung paano hanapin ang tamang mga kalamnan, kung paano sanayin sila ng ligtas, at kung paano iwasan ang mga pinakakaraniwang pagkakamali na humahadlang sa mga kababaihan. Higit sa lahat, ginawa ninyo ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng lakas, kumpiyansa at kontrol sa isang bahagi ng buhay na mahalaga pa rin anuman ang inyong edad. Nakakita na ako ng napakaraming kababaihan na sumuko ng maaga, ngunit nakita ko rin kung ano ang posible kapag nanatili kayong tuloy-tuloy. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga ehersisyo. Ito ay tungkol sa pakiramdam na muli kang ikaw, may kakayahan, matatag, konektado. Ang edad ninyo ay hindi tumutukoy sa inyong sigla, ang inyong pagsisikap ang gumagawa nito. Kaya narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa mga dekada ng praktika. Hindi ka kailanman masyadong matanda para muling magsimula at magpalakas. Maging ito man ay isang kalamnan, isang relasyon, o ang iyong sariling pagkakakilanlan, ang tuloy-tuloy at matiyagang pagsisikap ang pinakamakapangyarihang gamot na mayroon. Magpatuloy lang po magtiwala sa inyong katawan at tandaan na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang mensaheng ito ngayon, mangyaring ipaalam ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba. Mag-subscribe po kayo para sa higit pang mga tip sa kalusugan na gumagalang sa inyong karanasan at talino at pakiusap. Ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang babae sa inyong buhay na karapat-dapat malaman na hawak pa rin niya ang kapangyarihang baguhin ang kanyang kalusugan para sa mas mabuti.